Hindi pa rin nakakakuha ng anumang investment mula sa paglalakbay sa ibang bansa ni Marcos Jr. ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas ayon sa pamunuan ng Maharlika Investment Corporation. Si Crislin Catarong magbabalita. Kailangan munang magtatag ng Maharlika Investment Corporation ng kredibilidad nito bago magbukas sa mga dayuhang mamumuhunan. Ito ayon kay Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing Jr. Sabay iniulat na wala pang dayuhang kumpanya mula sa naging foreign trips ni Marcos Jr. ang namuhunan sa Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Matatanda ang ipinagmalaki ni Marcos Jr. sa kanyang foreign trips ang pagkakaroon ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Sabay hinikayat ang iba't ibang foreign investors na mamuhunan sa bansa sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund. Nilagdaan bilang batas ng Republic Act No. 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act noong 2023. Sa gitna ng pagsasabatas nito, marami ang nagpahayag ng pangamba na mauwi ito sa korupsyon at hindi tamang pangangasiwa sa pondo, habang ang iba ay may pag-aalinlangan dahil sa isyu ng transparency at accountability. Samantala, sinabi ng pinuno ng Maharlika Investment Corporation na umaasa siyang magkakaroon ng foreign investments ang MIC sa pagtatapos ng taon. Pero sa ngayon, ani Consing, kailangan muna nilang i-develop ang kanilang track record. There have been quite a number of queries coming potential foreign investors. But first, we need to develop our track record. Sa press briefing sa Malacanang, tinalakay ni Consing kasama si Department of Energy Secretary Rafael Lutilla kung paanong ang pamumuhunan sa sektor ng kuryente sa pamamagitan ng MIC ay magpapabuti sa transmission infrastructure ng bansa. Nitong Lunes, lumagda sa isang kasunduan ang Maharlika Investment Corporation upang magkaroon ng 20% stake sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated o SGP, ang holding company ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pinaliwanag naman ni Lutilla na ang government investment sa transmission sector ay parte ng medium-term development plan ng gobyerno. So just to show you that after a transmission project is finished, it can actually contribute to lowering prices because it addresses the constraints, the transmission constraints that drive prices up. Ayon sa Malacanang, ito ang kauna-unahang investment ng Maharlika Investment Corporation. Sa kasalukuyan, ang Synergy Grid and Development ang may hawak sa mahigit 40% ownership interest sa NGCP. We are hoping to be able to sign the transaction documents within 90 days. And failing that, we have an extension of another 90 days, so a total of 180 days maximum. As to who will represent us, at the moment, that's not been decided yet. So we'll defer to the wisdom of the board as to who will be appointed. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crislin Catarong, SMNI News. Matindi itong balita na ito kasi medyo nakalimot tayo dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Kasi alam mo, pinaiingay nila itong Quadcom tapos parang nalusutan tayo nito dahil ito yung investment na tayo naglabas ng pera na sa ating expectations ay may babalik sa atin. Pero parang lumalabas, wala naman tayong nahihita rito. Anong petsa na? Meron na bang nagawang proyekto or meron na bang pumasok na negosyo? Ngayon, eto na naman sila, mangangako na naman, tapos hindi na naman matutuloy. Hanggang sa promises lang tayo. Sir Jay, anong take mo rito sa Maharlika Investment Fund? Ano ito, parang history repeats itself, Master Judea, no? Coach Oli. Naalala nyo, bibigyan ko lang kayo ng konting background lang. Naalala nyo nung nagkaroon ng problema dyan sa kuryente sa Puerto Princesa? Yes, naalala ko pa yun, Ang Sir Jay. nagpapatakbo ng kuryente dyan, yung mga barge. Yung barge. Ngayon, dahil anong tawag ito, magastos daw para i-operate yan, binenta ng gobyerno. Panahon ni Pinoy ito, panahon ni Pinoy. Yes. Binenta ng gobyerno sa Aboitiz. Tapos, siyempre, pinagawa ng Aboitiz. Ganun ang negosyo ng private. Nung mag-aayos na yung mga barge, nag-short ng kuryente sa Puerto Princesa, binili uli ng gobyerno yung binenta at sobra-sobra ng kamahal. Ganito rin ang nangyari. Yung gobyerno natin, ibinenta yung Napocor
National Power Corporation, naging NGCP. Yes. National Grid Corporation of the Philippines. Na ang 40% may-ari yung Synergy. O yung Chinese company. Yes. No? 40%. Ngayon, inayos nila, pinaganda ang serbisyo. Private eh. Ngayon, bumibili yung Maharlika Investment Corporation at much mahal, siyempre. Oo. Doon sa pag-aari na ng gobyerno na binenta nga tapos ngayon bibili natin sa ubod ng mahal na naman. So sabi ko nga, history is repeating itself. Pero ang question dyan, plano pa lang yan, ha? Hindi pa wala pang katuparan yan. 190 days plus 90 days, 180 days yan. Yan. By that time, tapos ng eleksyon. Sir Jay, eto nabanggit din dito yung mga travel ni President Bongbong Marcos at kung matatandaan natin, ginamit nilang dahilan itong Maharlika Investment Funds para Correct. makaakit daw ng mga investors. Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon, kali-kaliwa, may tinataga, may pinapatay, may nire-rape, may binabaril. Sa tingin nyo, may mag-i-invest kaya sa Pilipinas kung gano'n ang sitwasyon ng ating bayan? Kung foreign investor, kaya ang nangyari ngayon, tayo ang bumibili. Tayo bumibili, nag-i-invest doon sa pag-aari na ng gobyerno na binenta, no? Ngayon, kung inaasahan natin, foreign direct investment, siyempre, kung ako yan ang expertise ko, yan ang trabaho ko. Dahil ako, ang ginagawa ko, tigagawa ko ng feasibility studies ng mga nagninegosyo, ng mga dayuhan. Iyon. Apo, ninchik, ganyan, no? Siyempre, pag nagtanong, alangan naman magsinungaling ka sa kliyente mo, di sasabihin mo, hindi yung ang climate, hindi angko, no? Kasi, unang-una, tingnan mo, dito na lang sa, anong tawag nito, kung sa Mindanao, nawala yung project na railway. So, problema yung malaki. Mabuting-mabuti kung sa Davao ka mag-i-invest dahil gumagawa sila ng tulay, gumagawa sila ngayon ng yung mga bypass na mga tunnel na pagkahaba. Yun po pwede, pero you cannot sell the Philippines as a whole, no? Yes. Kasi nga ang daming krimen, bumalik na naman yung mga pusher, yung mga tapos ngayon araw-araw ilan yung nakalagay sa social media na nawawalang mga bata, kinikidnap, kinukuha yung mga Laman loob. organs, binebenta, di ba? Yes, sir. So, Sir Jay, hindi ka rin po pwede magsinungaling sa mga investors na, okay sa amin. Kasi, Hindi pwede kasi Oo. binabayaran ka eh. binabayaran ka. To prepare a feasibility study. Yan. Oo. And at the same time, syempre, bago yan ipagkatiwala sa'yo, inaral na rin nila yan. Kasi magbibitaw sila ng Oo. malaking pera dyan eh. Malaki. At saka ang tawag nito, bukod doon yung corruption. Yun. Oo. Very pronounced eh. In fact, tinanong ako ng isang kliyente ko, sabi niya, if we go on a BOO o BOT, how much are they asking? Yun ang kagad eh. Kasi nung panahon ni Tabako, mag-i-invest pa lang yung kliyente kong Singaporean, maglalagay ng mango processing plant dito, hinihinga na ng 150 million eh. Grabe, no? Mag-i-invest pa lang yun, ha? Sir Jay, kasi yung may balita dati, kung naaalala ninyo, ito yung madalas mamasyal to si BBM. Alis ng ibang bansa, di ba? May mga bali-balita nun. Wala namang masama ron. Wala namang masama actually. Yung biyahe ng biyahe eh. Oo. Kung Ang balita nun dati dyan, although hindi naman ako naniniwala, pero bali-balita yung kalat na nagsusubi na ng pera. Nagdedeposito na sa labas ng bansa. Tapos ito, lumabas pa yung Maharlika Investment Fund. So, nilalabas. No? So, ewan ko. Hindi, May mabuti nabalita binanggit mo yan? Sir Jay. alam mo, hindi lang yan eh. Ang pinag-aaralan ngayong mabuti, at ito'y sinasaliksik ko pa, no? Yung, isipin mo ang Pilipinas na third world countries, nasa top 5 ng mga Bitcoin trader. Bilyon ang pinag-uusapan dyan in dollars, ha? O isipin mo ang Pilipinas, ang mga Bitcoin player dito sa Pilipinas amounting to several billions of dollars.
Sinong may mga ganung kalaking pera sa Pilipinas? I'm sure not the Taipans, no? Hindi sina Lucio Tan, sila Henry C. Hindi yan. Sila, anong tawag nito? Sina Robinson, sina Gokong Wei. Hindi nag-i-invest yan sa Bitcoin yan. Oh, mayayaman. Hindi kaya yung mga buhaya. Ewan ko kung sila, no? Pero sa tingin mo... Pinag-aaralan pa eh. Okay. Pero ang ini-invest kasi sa Bitcoin, parang sa wealth fund yan, no? Ang mga wealth fund, mga sobra-sobrang pera yan. Kaya tinawag na wealth fund eh. Yung Bitcoin ganun din, hindi ka maglalaro dyan dahil sugal yan eh. Yes. Kung hindi extra money yan. But the extra money is so much in billions of dollars. So Madami sinong nang meron nun? napakain yun. Sinong meron nun? Sinong may ayuda sa bulsa? Yes. Oo. Di ba? Tsaka ito, Sir Jay, ang problema nga dito sa atin, sa bansa natin, sabi mo yung investment, di ba, sobrang pera natin yan. Sa tingin mo, sobra hindi ka ba? naman mag-i-invest Sa tingin mo ba? Pag hindi sobra eh. Sa akin, hindi ko masasabing sobra pera natin kasi utang tayo ng utang. Ngayong February, may uutang na naman tayo. Di ba? Alam mo, hindi, nakautang na. I-deliver na ngayong February. Yes, oo. Oo, 192 billion pesos worth. $3.3 billion, something. So anyway, Sir Jay, Inutang yan kasi ganito yan eh. Hindi lang ngayon ha. For the last 2 years, gumagastos ang gobyerno ng walang pera. In other words, nagde-deficit spending tayo kumbaga sa economics. Ang pera natin kumbaga sa pamilya, meron tayo 500 piso pero gumagastos tayo ng 1,300 a day. grabe, no? Na makatuwid, inuutang natin yung mahigit pa sa kalahati. So, And lugi. 2 taon na natin ginagamit yan ha, ginagawa yan ha.